At sa pagkakataong kung ito, makakausap natin sa linya ng telepono ang tinalagang spokesperson at bagong miyembro ng prosecution panel, si Attorney Benjamin Tolosa Jr. Magandang gabi po, Attorney Tolosa. Dayan Kirer po ito ng PTV sa Ulat Bayan. Magandang gabi ho, Miss Dayan. Alright, Attorney Tolosa, ano po ang naging mga pinakamahalagang kaganapan o pangyayari sa pre-trial conference ngayong araw na ito? Ngayong araw, tinuloy natin yung pagmamarka ng mga ebidensya. No? At ang isa pang mahalagang nangyari, nakapag-comply na ho tayo doon sa directive ng impeachment clerk of court, no? Which is to file our comments on the request for stipulation of the other party. Naging maayos po ba ang takbo ng pre-trial conference ngayon? At hingi na rin po namin ang inyong komento doon sa mga unang napaulat na nagkainitan ng prosecution at defense. Yung mga ganyang mga bagay, no, na naririnig natin na sinasabi nila na nagkakainitan, these are exaggerations. So remember, this is normal ho yan, no, sa ganitong klaseng proceeding because it's an adversarial proceeding, no, na minsan ho nagkakaroon ng spirited discussions pero normal naman ho. May mga napagkasunduan po bang mga ebidensya ang dalawang panig na hindi na po kailangang patunayan pa sa paglilitis? More of yung dun sa stipulations o stipulations for factual matters. So, nag-submit na ho kami noong response namin or comments namin dun sa request for stipulations nila. And makikita ho natin yan once nag-issue na ng pre-trial order kung ano na ho yung mga final stipulations na kukonsider ng court, no, to have agreed upon by both parties. As to the evidence, nakalista naman ho lahat yan na dun sa pre-trial brief na sinumite namin bago nagsimula ang pre-trial itself. At ngayon, kasalukuyan pa hong ginagawa yung marking ng evidence. Well, Attorney, para rin po sa kaalaman po ng taong bayan, paano po nakakatulong itong pre-trial conference para mapabilis at mapalinaw pong aktual na paglilitis? Kasi dito, kapag nakapag-agree ang both parties na sa mga ibang bagay na kumbaga ay aaminin na at hindi na kailangan pagpresenta ng ebidensya, makakabilis ito dahil hindi na kailangan magpresent pa ng testigo na itong mga bagay na to. Attorney, pagkatapos po nitong pre-trial conference, ano po yung susunod na proseso? So, under the impeachment rules, within 10 days, the impeachment clerk will issue a pre-trial order. Tapos, the parties will be given an opportunity to file their comments. Pagkatapos ho nun, July 6, magsisimula na ho ang trial proper. Kaugnay po nitong July 6, Attorney, may nakikita po ba kayong pwedeng maging balakid para sa pagbubukas po ng trial sa July 6? Hopefully, wala na ho at magtuloy-tuloy na ho itong proseso at makapagsimula na tayo mag-present ng una nating testigo sa July 6. Panghuli na lamang po, Attorney. Ano pong inaasahan po ninyo maging strategiya ng depensa batay sa mga naganap na pre-trial conference? Well, sa ngayon, karamihan ng argumento nila is pertain to technicalities and general denials. So we haven't seen yet ng mga concrete na ebidensya na ipresenta ho nila para masagot yung mga allegations contained in our articles of impeachment. More importantly, the evidence that we'll be presenting against her. Well, on that note, maraming salamat po sa inyong oras, Attorney Benjamin Tolosa Jr. Thank you, Attorney.